Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umurong ang isa sa mga local partner ng Miro System, ang supplier ng automated counting machine para sa eleksyon 2025. Yan ay matapos sitahin ng COMELEC dahil natuklasang konektado sa ilang posibleng tumakbo sa local at national elections. Sa gitna nito, may tiniyak ang COMELEC kaugnay ng integridad ng eleksyon. At nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra, tuloy na tuloy naman ang eleksyon, ano? Yes, Bel, Vicky, Emil, ngayong araw po na ito ay inanunsyo nga ng COMELEC ang pag-withdraw ng St. Timothy Construction Corporation. Ito po yung isa sa mga local partners ng Miro Systems na naatasan naman na mag-supply ng ating automated counting machines na gagamitin sa halalan. Ang St. Timothy Construction Corporation po ay isa sa 3 local partners ng Miro na magsusupply nga ng ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. Ito po ay matapos malaman ng COMELEC na may ilang personalidad, actually ang sinasabi nila ay may-ari na konektado sa St. Timothy na maaaring tumakbo sa local at national position. Agad daw ipinarating ng COMELEC sa St. Timothy na hindi nila papayagan na ma-question ang integridad ng halalan. At bilang reaksyon naman dito ay ngayong araw nga po nag-withdraw na daw ang St. Timothy sa joint partnership nito with Miro System. Sabi po ng COMELEC, wala umanong epekto sa integridad ng mga makina ang pagtakbo ng mga ito dahil ang papel ng kumpanya sa joint venture ay bilang NFCC o Net Financial Contracting Capacity o yung tinatawag na credit line para sa pondong kakailanganin kung sakali. Narito po ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yung St. Timothy ay official nang nag-withdraw sa mismong partnership, sa mismong joint venture. Ini-inform tayo na tinanggap na ito ng 2 natitira pa na partners doon sa joint venture. Kung kaya naman, kaagad natin itong inaksyonan at nirefer natin sa Law Department upang ang Law Department ng COMELEC ay kaagad magkaroon ng pag-aaral. Hindi katanggap-tanggap na merong kaming kapartner, provider pa at that, natatakbo sa halalan sapagkat mako-compromise yung integrity ng ating halalan. Sapagkat sa aming palagay, pabor din yun sa kanila. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? Hindi ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Vicky, yun nga sinasabi ni Chairman Garcia at ni Commissioner Bulay na humarap sa atin kanina na yun daw papel nitong Timothy Construction ay walang kinalaman doon sa technical na aspeto o yung pag-develop ng mga makina. Kaya masasabi na hanggang ngayon ay nananatili po ang integridad daw ng mga makinang gagamitin natin sa election 2025. Vicky? Sandra, talaga bang walang epekto itong development na ito sa eleksyon? Kasi kung wala na ang St. Timothy, sino na ang magpupuno nitong credit line o pondo kailangan nga para sa proyekto? Vicky, yun nga na mabuti na itanong din namin yung tanong na yan kay Chairman Garcia kanina at kanya sinasabi na may mga ibang options pa naman kasi ito daw St. Timothy ay tinatawag lamang na yun ng NFCC nga, credit line. Ibig sabihin, hindi naman eksaktong sila talaga yung nagpopondo nung buong production ng mga makina. At sa estimate nga ni Commissioner Bulay ay nasa 2% lamang umano yung participation nito dun sa nagaganap na production ngayon ng machines at itong buong kontrata bilang paghahanda sa eleksyon. Pero at the same time, Vicky, sinasabi ni Chairman Garcia na meron naman ding pwedeng ihanda na pwede pang pagkukunan ng pondo kung kakapusin yung meron pa kasing 2 local partners itong Miro at sinasabi nila kung hindi pa kaya, meron pa namang ibang paraan. Gaya halimbawa na mabanggit kanina ni spokesperson attorney John Rex Laudianco na pwede actually silang kumuha ng isang bangko para maging credit line kung kakailanganin yung pondo na sa production nitong mga makina. Pero Vicky? Sandra, nabili na ba yung mga makina?
Sa ngayon, Vicky, ang sinasabi sa atin ng COMELEC at gayon din ng Miro Systems ay nasa yung 50% ng mga makina ay tapos na at syempre inaantabayanan kasi parang in tranches ang delivery niyan hanggang Disyembre, kaya ang sinasabi ay magpapatuloy yan at hindi daw maaantala. Vicky? Sandra, bago itong pag-withdraw ng St. Timothy, tinanong na dati ng mga senador ang COMELEC kung nagsagawa ba sila ng background check at due diligence sa kumpanyang ito. Hindi ba nila nakita dati ang posibleng koneksyon itong kumpanya sa mga personalidad na may balak palang tumakbo ngayong eleksyon? Actually, Vicky, ang sinasabi nila, no, natanong din natin kanina, na parang na-foresee ba o wala bang pahiwatig man lang silang nakita na may plano pala sa eleksyon yung ilan sa may-ari ng St. Timothy. Pero ang sinasabi nga nila ay noong mga panahon naman, kasi matagal na rin naman nagsimula, no, yung bidding para dito sa mga makinang gagamitin natin. Sinasabi nila ay wala namang pasabi o wala namang palatandaan at maaring wala pa rin desisyon ng mga panahon na yon yung kaugnay sa pagtakbo nila. At the same time, may sinasabi sila, Vicky, kanina, no, na hindi daw bahagi ng mga papeles o yung tinatawag nating incorporation papers nitong St. Timothy, yung personalidad na sinasabing maaring tumakbo sa eleksyon. Pero yung bahagi na yan, Vicky, ay hindi pa ganap na naipapaliwanag ng COMELEC. Kaya antabayanan pa natin, no, yung mga susunod pa nilang mga pahayag tungkol sa issue na ito. Vicky? Sige, abangan natin. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. At kaugnay niyan, naglabas ng pahayag ang Miro Systems. Ayon sa kumpanya, nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation o STCC bilang kanilang local partner dahil sa posibleng conflict of interest. Meron pa raw silang 2 local joint venture partners, ang Integrated Computer Systems at Centerpoint Solutions. Sabi ng Miro, bagaman may papel ang STCC para makasunod sa regulatory compliance requirements, walaan nilang kontribusyon ang kumpanya sa paggawa ng kanilang voting machines o mga serbisyong gagamitin sa 2025 national and local elections. Sa patuloy raw nilang paghahanda, meron na raw 50,000 automated counting machines at isinailalim sa acceptance tests at 100% ng iba pang election peripherals at printing machines. Giniit ng Miro, wala raw magiging epekto ang withdrawal ng STCC sa kanilang pangakong makapagbigay ng mas maayos na automated election system para sa mga Pilipino. Isa na namang action star ang gusto ring makakuha ng pwesto sa Senado. Kasabay niyang naghain ng kandidatura para sa eleksyon 2025 ang mga kapartidong re-electionist. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi lang sa pamusiko at sayawan. Dahil tulad sa totoong pista, may pakain sa Day 3 ng COC filing. Pero hanggang labas pa rin lang ang saya. Dahil sa loob ng Manila Hotel, nananatiling seryoso ang mood ng paghahain ng kandidatura mula sa dating bukal ng Agusan del Sur na si Jose Bonilla at kay Jaime Balmas ng Partidong Kilusan ng Bagong Lipunan o KBL. Pero lalo naman ang humarap na si Dr. Liza Ong na naghain ng kandidatura para sa kanyang mister na si Doc Willie Ong. Tiniyak niyang kaya ni Ong na magsilbi kahit may cancer na pinagagamot na nito sa Singapore. Magkakasabay namang nag-file ng kanilang COC ang re-electionist senators na sina Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa ilalim ng partidong PDP Laban. Naghain din ng COC ang kapartido nila, ang aktor na si Philip Salvador. Sumunod si Elpidio Rosales ng partidong KBL. Si Robert Agad, dating OFW at licensed therapist, nais tumakbong senador bilang independent. Si Khaled Casimra, graduate daw ng Information Technology course na nais tumakbong independent. Si Jimmy Salapantan, nagpakilalang isang engineer at nagtrabaho sa shipping industry. Sinundan siya ni Rex Noel, isang independent na hindi nagpa-interview sa media. Naghain din ng COC si Ruel Pacquiao na hindi raw sigurado kung kamag-anak si boxing champ Manny Pacquiao. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Iginiit naman ng leader ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban
na hindi ito maituturing na oposisyon. Ayon sa party president na si Senador Robin Padilla, base yan sa pag-uusap nila mismo ni Duterte. Wala umanong sinabing hindi maganda ang dating Pangulo tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilang issue lang umano sila magkasalungat, gaya ng geopolitics. So, hindi ko maka-classify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya hindi korap si Bongbong. Palagay ko wala nang gaganda pa doon. Muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julian kaninang umaga. Sa pinakauling tala ay 2 ang napapaulat na nasawi at 8 ang sugatan. Mahigit 300 bahay ang wasak habang mahigit 200,000 individual ang naapektuhan. Kabilang sa Batanes kung saan halos 100 turista ang stranded pa rin. Nakatutok doon live si Joseph Morong. Joseph. Emil, para sa maraming residente dito sa Basco sa Batanes, halos wala nang natira sa kanila mga bahay nang manalasa ang Bagyong Julian. Katulad na lamang nitong bahay na sa ating likuran dito sa Barangay San Antonio. Hindi lamang yan, aabot sa 200 actually na mga turista at mga residente ang na-stranded dito sa Basco, Batanes dahil sa bagyo. Mula sa himpapawid, kitang-kitang epekto ng pananalasa ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Ang natural na ganda ng probinsya na dinarayo ng mga turista, tila pansamantalang napalitan ang mga imahe ng mga nasirang bahay, mga gusali at mga pananim. Telecommunications dito dahil madalas na pagsubok dito, hindi sila makakontakt. So, yung National Government, Office of Civil Defense, pinalakas natin dito yung radio system. Ang ilang residente gusto munang umalis ng probinsya dahil nawalan sila ng kabuhayan. Parang wala pa po kami kasing income muna, so habang wala pa yung power, pero eventually pag bumalik yung power, babalik din po kami dito. Pero ang problema, walang commercial flight palabas ng Batanes kaya stranded sila rito. Maraming turista rin ang nabahiran ang maganda sanang bakasyon ng karanasan nila sa Bagyong Julian. Lampas 1 linggo na silang stranded sa Basco. Si Jennifer na galing pang Amerika at nagbabakasyon lamang 5 beses nang nakansela ang biyahe. Nakikita ko talaga na umiikap yung hangin, nililipad yung mga kugon sa bubong. So, of course, that's my first time to experience that. Signal number 4. Pero sa kabila ng pagtitiis, nakahanap sila ng katuwang sa mga kapwa nila stranded na mga pasahero. Ang grupong ang ito, aakalain mong matagal na magkakabarkada pero dito lamang nagkakakilala. Si Gerald galing pang Cagayan de Oro at nakalib lamang sa trabaho. Baka mapalitan na ako, under HR po ako. Mabuti at ngayong araw may dumating na C-130 dahil nagdala ang Office of Civil Defense at DSWD ng mga relief goods at tubig na kinakailangan ng mga residente. Yung gusto pong sumakay, lalo na yung mga turista na priority natin, kung gusto niyo pong sumakay hanggang Lawag City lang po. Sa abot 200 residente at turista na stranded, 70 ang naunang nakasakay sa C-130 paalis ng Batanes. Yung ilang mga turista na na-stranded dito sa Basco sa Batanes, na dahil dun sa Bagyong Julian ay nakasakay na dito sa C-130 ng pamahalaan. At ito ay hindi muna dediretso ng Maynila, kundi sa Lawag muna at doon na muna sila maghahanap ng mga biyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya. Meron din naman na iwan pa ng mga turista dito sa Batanes na nag-aabang pa rin ng masasakyan. Ayon kay Batanes Governor Marilu Cayco, may tugon na ang national government sa hiling ng mga kahoy-at-yero para sa mga nasirang bahay ng mga residente. Nag-promise siya na bibigyan kami ng yero at yung DNR naman, bibigyan naman kami ng around 70,000 board feet na kahoy na manggagaling sa may Region 2. Yun lang ay makakasolve ng problema nung nasira mga bahay, yung totally and partially damaged na bahay. Libre po.
Emil, ayon naman sa Office of Civil Defense na nagdagan ng 19 na mga turista ang nakaalis kaninang hapon, paalis dito sa Batanes, at sa October 6 ay ibabarko yung mga karagdagang mga relief goods para sa probinsya. Emil? Joseph, kailan ang susunod na biyahe ng C-130 ng DSWD at OCD para sa mga turista at residenteng gustong makaalis ng Batanes? May ibibigay bang special flight para sa kanila? Bukas kasi may mahalagang mangyayari dito sa probinsya, so malamang ay hindi muna prioridad yung pagpapauwi dun sa mga residente, sa mga turista at residente. Pero ang mga natitira na lamang dito naman, Emil, ay yung mga lokal na mga residents. So mga taga rito rin naman yan na gusto lang magbaka sakaling pumunta sa Maynila. Maaaring ang kasunod na schedule ay sa Sabado para dito sa mga residente na gustong pumunta sa Maynila o sa ibang bahagi ng bansa bukod dito sa Batanes, Emil. Joseph, kaugnay naman sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo, may impormasyon ba kung kailan nila matatanggap yung mga materyales na yero at kahoy? Kamusta naman ang supply ng pagkain at malinis na tubig pati? Yung supply ng pagkain ay nagkaroon na ng prepositioning ng DSWD. So nung tumama yung bagyong Julian dito ay nakahanda na yung mga relief goods doon, yung mga food packs para i-distribute pagkadaan ng bagyo. Sa tubig medyo nahihirapan dito kaya naglagay o nagpadala kaninang umaga kasabay tayo yung OCD na mga mineral water para dito. Tapos ano yung unang mga isa pang tanong mo, Emil? Abay, tungkol ito, Joseph, sa yung mga yero at supply ng pagkain at malinis na tubig. Yan, yung yero at saka mga kahoy, medyo matatagalan yan. 70,000 board feet galing sa DNR at manggagaling yan sa either dito sa may Region 2 sa Cagayan. Pero bukas ay magkakaroon na. Kanina may dumaan dito na bandil yung tinatawag nila, yung announcement para sa mga lokal na komunidad. Pinapatawag na sila bukas alas 8, yung mga miyembro ng AKAP. At bibigyan sila ng 10 kilong bigas at mga ayuda. At nakahanda na yun para sa kanila bukas, Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Nadagdagan din ang mga naghain ng kandidatura bilang party list. Ngayong araw, 9 na nominado ng mga party list ang nagsumite ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination. Sa kabuuan, 35 na ang mga party list na naghain ng kandidatura mula nung unang araw ng COC filing. Chika Minute na po mga kapuso at first time nating makakasama para maghatid ng latest sa showbiz happenings ang Sparkle Beauty na si Ara San Agustin. Ara. Salamat Miss Vicky at good evening mga kapuso! Dahil sa hectic na schedule, sa gitna pa rin ng trabaho ang naging quality time ni Ruru Madrid at Bianca Umali. Isinisingit nila yan sa paghahanda sa Sparkle Goes to Japan World Tour. Makichika kay Aubrey Carampel. Time out muna sa kanilang busy schedules si Ruru Madrid at Bianca Umali para mag-rehearse ng kanilang production numbers para sa Sparkle Goes to Japan World Tour. Makakasama nila rito sina Julian San Jose, River Cruz, Jillian Ward at Betong Sumaya. This is actually parang pang 8th time actually na rehearsal namin for this Sparkle World Tour. So this coming October 20, tuloy na po kami. Sparkle World Tour goes to Japan. Ayan. For more details, please do visit Sparkle social media account. Dahil abala sa mga ginagawa nilang mga pelikula at serye, sa rehearsal na lang daw ulit nagkita si Ruru at Bianca. Si Ruru kasi abala sa ginagawang GMA Pictures MMFF entry na Green Bones, habang si Bianca naman sa movie na Dango at Encantadia Chronicles Sangre. Parang pakiramdam namin ni Ruru ay very aligned yung universe para sa aming dalawa ngayon. Although, yun nga lang, syempre nasasakripisyo ang oras naming dalawang magkasama, pero it's okay, everything will be worth it. Sa ngayon, nagtitrain din si Ruru para sa isang bagong proyekto. Nagpupuso ko ng Filipino Martial Arts. So, malapit na po namin i-reveal kung para saan po yung preparation po na iyon. Actually, Ruru and I have been starting something new. Yes. A new hobby, a new skill set. And actually, hindi pa rin namin na-share sa mga tao. But, soon. Quality time na rin daw ng Ruka ang pag-workout
kasama ang pamilya ni Ruru. Sinabi niya sa akin na yun yung best na pwede namin mairegalo sa magulang namin, kay Airpods, kay Mama, na yung lifestyle ba na maayos nila. At first, sobrang naging mahirap yung pagpilit namin sa kanila. But eventually, yun nga, parang ngayon ayaw na nila mag-skip. For us to be able to bond with Ruru's family that way, na we train them, at the same time, we are able to help them, improve their lifestyle and make them healthier. Ang sarap sa puso kasi we get to, iba yung bond namin ngayon. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nilinaw ng Chamber of Customs Brokers Incorporated o CCBI na hindi lisensyadong customs broker si Mark Taguba na sinentensya ng korte kamakailan. Si Taguba ang isa sa mga hinatulang guilty kaugnay ng 6.4 billion peso na shabu shipment mula China noong 2017 na nadiskubre sa loob ng 5 metal cylinders sa Valenzuela. Sabi ng CCBI, wala si Taguba sa listahan ng licensed professionals sa ilalim ng Professional Regulation Commission. Hinikayat din nila ang publiko na kilatisin ng mabuti ang pagkakaiba ng mga lisensyadong customs brokers sa mga individual na anilay nagpapanggap lamang bilang customs broker. Spotted na magkasama sa GMA Network kanina sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Welcome sa GMA. Masayang binati si Kat ng mga kapuso sa GMA lobby. Nasa GMA si Catherine para sa promotion ng balik-tambalan nila ni Alden na Hello, Love Again na collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Maraming guesting sina Alden at Catherine sa GMA shows, kabilang na dyan ang Family Feud. Dapat ding abangan ang kick-off at poster launch ng pelikula sa Laguna ngayong Sabado. Nahaharap sa panibagong reklamo si Alice Go dahil sa pineke umano niyang pirma sa counter affidavit bago nag-abroad. Dawit sa asunto ang abogadong nagnotaryo at 4 na iba pa. Nakatutok si Salima Refran. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. July 1st week, opo. Under oath, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang aminin sa mga senador na pirmado na niya ang signature page ng kanyang counter affidavit bago pa umalis ng bansa. Pero ayon sa investigasyon ng Task Force Guo ng National Bureau of Investigation, yung pirma doon is not a signature of Miss Alice Guo. It was proven that the sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person. So basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit. Hindi pa raw matukoy kung sino ang pumirma, pero malinaw raw na falsified ang dokumento. Irregular yun. Dapat the affidavit, it should be signed in the presence of the notary public. Dahil sa mga pag-aming ito at mga ebidensya, nahaharap si Guo o Guo Waping sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa dokumento, pati ang mga tauhan ni Guo na si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde at isa pang staff na si Geraldine Pipito. Pati na ang sekretarya ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Si Galicia, hinainan na rin ang disbarment case ng NBI sa Korte Suprema. To our fellow lawyers that we should obey the law. And if you are caught doing something, it will be dealt with severely. Dagdag ang mga reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Samantala, patuloy ang investigasyon kay Guo, pati na rin ang mga alegasyon na isa umano siyang Chinese spy. These allegations are very serious allegations. We take them seriously. It's number one, especially espionage is involved. Ang Department of Foreign Affairs nagsabing minomonitor na rin nila ang mga ulat ukol sa umano'y foreign covert operations sa Pilipinas.
Kaugnay din ito ng alegasyong isa umanong Chinese spy si Guo base sa lumabas sa dokumentaryo ng Al Jazeera kamakailan. In accordance with its mandate to help protect national security, the department takes such reports seriously and is monitoring relevant developments in this regard. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang programa niyang wala ng gurong magre-retiro bilang Teacher 1 sa gitna ng pagdiriwang ng National Teachers Day. Nakatutok si Ian Cruz. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ng mga guro sa lipunan sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Smart Araneta Coliseum. Not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you. Sabi ng Pangulo, hindi lamang kanyang lolo at lola ang nagturo, kundi pati ang kanyang may bahay at maging ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Muling idiniin ng Pangulo ang programa niyang wala ng guro ang magre-retiro na Teacher 1. Kasama ng Pangulo sa selebrasyon, sina Education Secretary Sani Angara at Speaker Martin Romualdez. Sumama rin ang Pangulo sa pamigay ng tulong ng programang Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ilalim ng programa, nakapaghahatid ng libreng laboratorio, konsulta at gamot sa mga nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. 2020 pa hawak ng mga mista ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang nagturo sa umunoy nasa likod ng pagpatay sa retiradong general. Hinintay nila ang tamang panahon para sa kaligtasan ng whistleblower at kanyang pamilya. Nakatutok si June Veneracion. 2 buwan matapos ang pananambang kay dating PCSO Board Secretary at retired General Wesley Barayuga noong July 2020. May ideya na umano ang kanyang mga klase mula sa Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 sa kung sino ang mga utak sa krimen. Our classmates who are in government positions, they form nagkaroon sila ng core group to work on it silently, to gather witnesses and evidences, siyempre para sa resolution ng kaso and to seek justice for our classmate. Aniya, October 2020 pa nila hawak at pinuprotektahan ang mga pangunahing testigo sa krimen na sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano. Takot siya sa buhay niya at saka sa pamilya niya na kung magsasalita siya agad, is babalikan. Ang sabi niya is he will tell everything at an opportune time, sa tamang oras. Ang tingin nila ay tamang oras, dumating nang magpalit ang administrasyon, lalo nang mag-imbestiga ang House Quad Committee sa extrajudicial killings ng administrasyong Duterte. Doon na raw nakasilip ng pagkakataon ng mga mista ni Barayuga na ilutang sina Mendoza. Sa Quadcom hearing, itinuro ni Mendoza sina dating PCSO General Manager Ruina Garma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na siyang nag-utos umano sa kanya para planuhin ang pagpatay kay Barayuga. 4 na taon na since his assassination, finally nakakita na rin ng liwanag para matapos yung kaso. Napausad man ang kaso, posibleng masakripisyo ang karera ni Mendoza sa pulisya ayon sa Internal Affairs Service ng PNP. Kung totoo man, lahat ng mga kanyang sinasabi dito, ito ay isang grave offense, na ang maipapataw na parusa dito, ang pinakamabigat sa administratibo, yung pagkakatanggal sa serbisyo. Iimbestigahan din ng IAS kung may dapat managot sa mga nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga sa Mandaluyong City. Unang humawak sa investigasyon ng hepe noon ng Mandaluyong City Police Station na si Colonel Hector Grijaldo, nakaklase ni Garma sa PNP Academy. Walang nangyari sa 6 na buwang investigasyon kaya naging cold case at otomatikong napunta sa PNP CIDG. Kung saan man mahahantong itong ebidensya na ito, malalaman natin na ganoon talaga. Let the axe fall where it may. Pinuri naman ng Justice Secretary ang Quadcom dahil sa kasong ito. I still marvel at the information that they're getting. Nakakatuwa. At suddenly now, warm again. Kasi maraming cold cases ngayon. Nagkakaroon lang ng liwanag na kung mayroong whistleblower. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, mas maaliwalas na panahon na ang aasakan bukas pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Julian na muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Huli ang namataan 255 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Naglandfall ito sa Taiwan tanghali kanina. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina at maging low pressure area ang bagyo habang tinatawid ang Taiwan. Pero patuloy itong magpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Dahil din sa bagyo, delikado para sa mga sasakyang pandagat na pumalaot sa northern seaboard ng Northern Luzon. Samantala, yung trough o yung extension ng bagyong Julian ang magpapaulan sa ibang bahagi ng Northern Luzon gaya sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga at mainland Cagayan. Easterlies at localized thunderstorms ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, sa hapon ng ulan sa halos buong Luzon bukas. May heavy to intense rain sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Kalat-kalat din ang ulan sa umaga sa Visayas pero maging handa sa malalakas na ulan sa hapon hanggang gabi. Partikular sa Samar, Leyte at iba pang bahagi ng Negros Provinces. Ilang araw na ring inuulan ang ilang bahagi ng Mindanao kaya doble ingat sa banta ng landslide lalo't malambot na ang lupa. May heavy to intense rain sa Caraga, Northern Mindanao, Barm at Davao Region. Huwag ding kakalimutan ng mga taga-Metro Manila ang pagdadala ng payong dahil posible ang ulan sa hapon dulot ng localized thunderstorms. Sabay sa bare months kung kailan dagsa ang mga balikbayan at biyahero, saka naman nagtaas ng ilang singil sa NAIA. Kabilang dyan ang bayarin ng mga airline na ayon sa kanila posibleng magpataas ng pamasahe. Nakatutok si Maki Pulido. Mahigit triple ang itinaas ng landing at take-off fee ng mga eroplano. Para sa mga malalaking eroplano na may bigat na 100,000 kilos pataas, halimbawa, ang singil para sa landing at take-off fee ng mga international flight tataas ng $1,794 mula sa 557. Sa domestic, mula higit 10,000, sisipa ito ng higit 30,000. Bahagi ito ng Administrative Order No. 1 Series of 2024 o amended MIA fee regulations na naka-attach sa concession agreement ng San Miguel Corporation na inaprubahan ng gabinete noon lamang September 4. The reason for this is for us to be able to generate revenue, especially the concessionaire, for them to be able to finance the infrastructure requirements to modernize the airport. Ano ba yung kapalit? What would be the benefit insofar as the increases are concerned? If it would entail better air traffic management, less queuing, more frequent flights. Pero sabi ng Airline Operators Council, mabigat ito sa operational cost ng mga airline. Kaya hindi raw malayong may mga airline na maghain ng petisyon sa Civil Aeronautics Board para sa taas singil ng pamasahe. This increase is not in the budget of the airline for this year, so it was not considered as part of our expense. There's a possibility that many airlines will just take up the cost and then will consider it to the next budget planning period. Pwede rin naman daw na magtipid sa ibang bagay ang airline para hindi na magtaas singil. May epekto nga lang ito sa serbisyo. Nag-aalala na ang seaman na si Joe Penil. Umuwi kasi siya ng probinsya kung naantala ang petsa ng pagsakay sa barko. Matagal ako dito sa Manila, nag-standby, naghihintay ng paalis. Kung sakaling nalaman namin na malayo pa yung alis namin, yun, malaking perwisyo, makakabayad po talaga kami ng mahal. Hindi lang airline ang apektado sa mga taas singil, pati mga pasaherong paparada ng kanilang mga sasakyan. Effective October 1, ang unang 2 oras mula 40 magiging 50 pesos na, 25 pesos na dagdag sa succeeding hour. Pero kung iiwanan mo ang kotse ng 24 oras sa parking lot, 1,200 pesos na. Kung motorsiklo, 480 at kung bus, 2,400 pesos. Okay lang first 2 hours. Minsan na-delay ng more than 2 to 3 hours. Paano ngayon kung maliit lang ang dala ko? Sana naman pag-isipan muna nila. Ang problema naman kasi kapag nag-commute ka, mas lalong mahirap. Sabi ng concessionaire na New NAIA Infra Corporation o NNIC, ito'y para lumuwag ang parking lot. Mura raw kasi ang parking fee kumpara sa mga kalapit na establishments kaya marami raw ang pumaparada doon kahit wala namang pakay sa airport. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.
Walang Pilipinong nasaktan sa Israel nang magpakawala ng halos 200 missile patungo roon ang Iran. Ang mga nasaksihan nila at kung paano sila nakaligtas sa pagtutok ni JP Soriano. Martes sa Israel nang bumagsak na parang ulan na mga bulalakaw ang mga pinakawalang ballistic missiles ng Iran. Tagpong nagpaalala sa umpisa ng Israel-Hamas war noong nakaraang taon. Sarado nyo! Na naranasan din ng mga kababayan natin doon. Talagang inalarm po lahat ng buong Israel, lahat ng cellphone po tumunog na kailangan within one minute makatago or 1 seconds makatago sa mamad. Kabilang sa tinarget ng Iran ang Tel Aviv, Israel. Pati ang airbase ng Israel. Ayon sa Israel, umabot sa 180 ang mga missile mula Iran at hindi lang Israeli defense ang sumangga. Dahil nagpakawala na rin ng US Navy warships na mga nasa 100 interceptor laban sa mga missile. Weltaya ng Iran sa Israel dahil sa mga pag-atake nito sa Lebanon. Pero naiipit pati mga sibilyan kabilang na ang mga Pilipino roon. Kaya nga ang kanilang bomb shelter, pinuno na naman nila ng mga gamit at pagkain. Opo, kompleto po yung dito sa rest. Hindi po mawawala ng pagkain. Magugutom kung sakaling matrap po dito. Hanggat kaya po kaming protektahan ng Israel, dito pa rin po kami. Walang nasaktang Pilipino sa pag-atake ng Iran. Inabisuhan na rin ang mga Pilipino ng ating embahada kaugnay ng natanggap nilang ulat sa posibleng missile attack bago ito ikinasa. While we are preparing for the missile attack, nagkaroon ng shooting. So hindi namin alam kung may connected siya, but sabay siyang almost magkasunod siyang nangyari. Pero hindi pa rin tuluyang humuhupa ang gulo. Lalo't nagbanta ang Israel na gaganti sila. Ang tensyon inungkat na rin sa pulong ng United Nations Security Council. Israel will defend itself. The consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Iran's missile strike were a necessity. The only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza and its attacks on Lebanon must stop. Sa kabila naman ng tuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon, ayaw umuwi sa Pilipinas ang ilang Pilipino roon, lalo yung mga malayo naman sa sentro ng gulo. Kasi ang hirap ng isa pa, inaano ko kasi yung buhay sa atin. Wala namang pagkukunan dyan sa atin. Nakahandang mag-repatriate o mag-uwi ng mga Pilipino ang Department of Migrant Workers. Pero kanselado pa ang flight na sasakyan sana nila. Posibleng sa susunod na linggo na ito matuloy. May hiwalay ring chartered flight na inaayos pa ng ating gobyerno. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. May emotional moment si Heart Evangelista sa pagtatapos ng Paris Fashion Week. Sabi ko in Jesus' name, sana kung meron akong pagkukulang sa nakaraan ko, sana talagang magbigay ko sa inyo kasi I really want you guys to be. Pero ayaw namin, dear. We'll fight for you, dear. Sa kanyang latest mini vlog, shinare ni Heart na naiyak siya habang nire-recall ang past experience sa naturang spot malapit sa iconic Eiffel Tower. Pero tears of happiness and gratitude daw ang meron si Heart ngayon dahil sa mga nakasama niya sa Paris Fashion Week. Sinuklian naman niya ng tight hugs at sweet moments ng kanyang team na may bonus pang song and dance number. Congrats, Heart and team! Good news, Phil-Olivies! Dumating na sa Pilipinas ang Phil-Am popstar na si Olivia Rodrigo. Kaninang hapon nang lumapag sa NAIA ang eroplanong sinakyan ni Olivia, fresh from her successful God's World Tour sa Singapore. Happier indeed dahil kasama niya pa ang boyfriend at British actor na si Louis Partridge. Fans, this ain't a bad idea dahil 2 tulog na lang mangyayari na ang special Manila Silver Star Show sa Philippine Arena sa Bulacan.
lahat ng proceeds sa kanyang first Philippine concert mapupunta sa Olivia's Fund for Good. Isa itong global initiative para sa mga kababaihan. At sa mga timbahay naman, wala nang rason para sa jealousy dahil may one last stop ang Guts World Tour. Good for You ang concert film na mapapanood sa October 29. Super excited na raw si Olivia na makauwi sa Pilipinas. I haven't been to the Philippines, but I grew up with a lot of Filipinos. Lumpia, adobo. I ate it every single day. Pinasisibak ng Ombudsman sa serbisyo si suspended Cebu City Mayor Michael Rama. Dahil po yan sa umunoy nepotism at grave misconduct matapos i-appoint bilang empleyado ng City Hall ang kanyang 2 bayaw. Diskwalipikado na rin siyang makapagtrabaho sa gobyerno. Kanina ay nag-file pa ng Certificate of Candidacy si Rama sa pagka-alkalde ng Cebu City. Tumanggi munang magbigay ng reaksyon ni Rama dahil hindi pa umuno natatanggap ang desisyon ng Ombudsman. Bago nito, pinatawan ng Ombudsman ng 6 na buwang preventive suspension si Rama kaugnay ng mga reklamong isinampa ng 4 na empleyado ng munisipyo na hindi umuno pinasweldo sa loob ng 10 buwan. Hitting almost 23 million views! Super proud si comedy genius Michael V sa binuo nilang parody song na Salarin Salarin. Pero ano kaya ang pinatutungkulan ni Bitoy sa kantang ito? Alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Ang debut performance ng Beanie Beaten sa Bubble Gang noong linggo with the song Salarin Salarin, usap-usapan hanggang ngayon at umabot na sa 22 million ang accumulated views sa social media. Ang parody song at music video na ito mula sa hit song ng P-pop group na Beanie na Salamin Salamin. Puring-puri rin ng viewers ang vocals ni kapuso comedy genius na si Michael V, aka Beanie May Jowa Na siya ring sumulat ng kanta at bumida sa MV. Overwhelmed daw si Bitoy sa reception ng late bloomers, ang fandom ng Beanie Beaten. Na-inspire ako nung Widow's Bar kasi marami nang lumalabas sa mga murder mystery na mga soap ang GMA. This is probably the first and only murder mystery music video na gagawin ng Beanie Beaten. May mga nabitin raw sa unang Beanie Beaten single. Masundan pa kaya ito ng isa pang parody? Hindi imposible. I'm saying na since nasimulan na, baka pwedeng gawa ng sequel. Pag-amin ni Michael V, challenging ang pagiging komedyante, lalo na sa henerasyon ngayon. Pero isa lang naman daw ang kanilang goal. Gusto ko lang magpatawa talaga ng mga tao. So magpatawa at magpasaya ng mga tao. Yun lang naman ang importante sa akin. So minsan nga nalalagyan ng kulay na hindi naman talaga necessary at saka hindi naman talaga intended. So okay, sige, minsan nagiging mas malawak yung pananaw ng audience tungkol doon sa mga ginagawa namin. Pero tandaan nyo lang na ang gusto lang namin magpasaya ng mga tao, to entertain people. Kaya happy rin si Michael V na umabot na sa 2.5 million subscribers sa YouTube at 3 million sa TikTok ang GMA comedy page na Yulol, kung saan napapanood ang mga ginawa nilang comedy skits. Nagpasalamat din si Bitoy sa pagkilala ng Asian Academy Creative Awards. Bilang Best Actor in a Comedy Role, Best Comedy Program naman ang Pipito Manaloto. Nakukuha pa rin natin makapenetrate sa market nila. Tapos na-appreciate din nila yung humor na ginagawa natin. Malaking malaking bagay para sa akin at saka para sa show. Thank you hindi lamang po sa award-giving bodies, kundi sa lahat ng nanonood sa amin. Mag-15 years na po tayo next year. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ara San Agustin. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Ara. Maraming salamat sa iyo, Ara. Thanks, Ara. At yan ang mga balita ngayong web. Mga kapuso, 83 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.